Magandang araw sa inyong lahat, my dear brothers and sisters in Christ. Ako po si Sister Maria at alam kong marami sa inyo, lalo na ang mga single, ay may tanong sa puso. May taong palagi mong naiisip, may taong palagi kang nakakasalamuha, may taong sweet sa iyo, may taong attentive at nag-wonder ka, Sister Maria, may gusto kaya sa akin ang taong yan o assuming lang ako, baka naman friendly lang talaga siya, baka naman ganyan talaga siya sa lahat. At takot kang umasa, takot kang mag-assume, takot kang masaktan. Pero at the same time, may hope ka sa puso. May tanong ka, Lord, siya na ba? Siya na ba ang para sa akin? Mga kapatid, ang love at relationships ay parte ng buhay. Hindi ito worldly topic na dapat iwasan ng mga believers. Actually, ang Diyos mismo ay author ng love. Siya ang gumawa ng marriage. Siya ang nag-design ng relationships. Kaya ngayong araw, tutulungan ko kayong mag-discern, ititeach ko kayo ng biblical at practical signs na may gusto sa inyo ang isang tao at hindi lang yan based sa feelings o assumptions kundi based sa observable actions and godly principles. Before we start, mag-pray muna tayo. Heavenly Father, salamat po sa gift ng love. Salamat po na ang puso namin ay designed para umibig at maging love. Panginoon, marami sa amin ay confused ngayon sa matters of the heart. May mga tanong kami, may mga uncertainties, kaya hinihiling po namin bigyan ninyo kami ng wisdom, bigyan ninyo kami ng discernment, ipakita ninyo sa amin ang truth. Protektahan po ninyo ang aming mga puso from false hopes at wrong people. At kung para talaga sa amin yung tao, ipakita po ninyo ng malinaw. In Jesus' name, Amen. Una, ang unang sign na may gusto sa iyo ang isang tao, consistent siya, hindi seasonal, hindi moody, consistent ang effort, consistent ang attention, consistent ang presence. Maraming tao ang sweet pag may kailangan, sweet pag convenient, sweet pag walang ibang kausap. Pero pag busy sila, nawala sila. Pag may mas maganda na option, kinalimutan ka. Pero pag genuine ang gusto niya sa'yo, consistent siya. Kahit busy, mag-e-effort pa rin na mag-check up sa'yo. Kahit pagod, mag-message pa rin ng good morning at good night. Kahit may ibang tao, ikaw pa rin ang priority. Kasi ang tunay na pagmamahal ay hindi based sa convenience, based sa commitment. At ang commitment ay nakikita sa consistency. Pangalawa, nag-i-invest siya ng time sa'yo. Time is the most precious resource ng tao. Mas precious pa yan kaysa pera. Kasi pera ay kikitain mo ulit. Pero time, once nawala, hindi na babalik. Kaya kung nag-invest siya ng time sa'yo, malaking sign yan. Kung gusto niya, makausap ka ng matagal. Kung gusto niya, makasama ka kahit walang special occasion. Kung willing siyang i-cancel ang ibang plans para sa iyo. Ibig sabihin, valuable ka sa kanya, important ka, priority ka. Pero kung ang tao ay palaging busy, palaging walang time, palaging may excuse, then think about it. Baka hindi ka talaga priority niya. Baka filler ka lang pag walang ibang option. Pangatlo, interested siya sa buhay mo. Nagtatanong siya, nagkukwento ka, nakikinig siya. May tanong siya tungkol sa pamilya mo, sa work mo, sa dreams mo, sa faith mo. Hindi lang siya nagkwento tungkol sa sarili niya. Hindi self-centered ang conversation. Balanced, 50-50. Minsan, mas madami pa siyang tanong sa'yo kaysa kwento niya. Kasi ang taong may gusto sa'yo ay gustong makilala ka, gustong maintindihan ka, gustong malaman kung sino ka talaga beyond sa physical appearance. Pero kung ang tao ay puro kwento lang ng sarili niya, puro achievements niya, puro problems niya, tapos ikaw ay listener lang, red flag yan. Baka narcissist yan, baka user yan. Pang-apat, nirerespeto niya ang boundaries mo. Ito ay very important sign mga kapatid. Ang taong may genuine feelings sa iyo ay hindi pushy, hindi nag-force, hindi nagpe-pressure. Kung sinabi mong hindi ka pa ready, rerespetuhin ka niya.
Kung sinabi mong may kailangan kang i-focus muna, intindihin ka niya. Kung sinabi mong may boundaries ka bilang believer, susuportahan ka niya. Pero kung ang tao ay palaging nagpe-pressure na mag-advance ang relationship, palaging nagsusuyo na gawin mo ang ayaw mo, palaging nag-manipulate through guilt, red flag yan. Hindi yan tunay na pagmamahal. Yan ay selfishness. Ang biblical love ay patient, hindi demanding. 1 Corinthians 13:4 says, ang pag-ibig ay mapagpasensya, ang pag-ibig ay mapagbigay. Panglima, nag-e-effort siyang maging parte ng buhay mo. Hindi lang niya gusto na kayo lang dalawa palagi. Gusto niya makilala ang pamilya mo. Gusto niya makilala ang friends mo. Gusto niya sumama sa church activities mo. Kasi ang taong may seryosong intensyon ay hindi naghahanap ng secret relationship lang. Gusto niya ng legitimate, open, God-honoring relationship. Gusto niyang maging parte ng community mo. Gusto niyang makita kung compatible ba kayo sa real life setting. Pero kung ang tao ay palaging gusto kayo lang dalawa, ayaw makilala ang pamilya mo, ayaw sumama sa church, red flag yan. Baka may tinatago. Baka hindi serious ang intention. Pang-anim, sinusuportahan niya ang spiritual growth mo. Ito ang pinaka-important sign para sa Christian relationships, mga kapatid. Ang taong God sent para sa iyo ay hindi hadlang sa spiritual journey mo. Hindi siya rason para lumayo ka sa Diyos, kundi opposite. Dahil sa Kanya, mas lumalapit ka pa sa Diyos. Nag-i-encourage siya na mag-pray ka. Nag-invite siya na magsimba together. Nag-send siya ng Bible verses. Nag-remind siya ng God's promises. Pinapalakas niya ang faith mo. Pero kung ang tao ay distraction sa Diyos, kung dahil sa Kanya ay nalilimutan mo na mag-pray, nawawala ka na sa church, mas priority mo na siya kaysa sa Diyos, red flag yan. Hindi yan galing sa Diyos. Remember, ang God-sent partner ay hindi papalit sa Diyos sa buhay mo. Ang God-sent partner ay magtutulak sa iyo papunta sa Diyos. Pang-pito, may intentionality sa actions niya. Hindi lang siya basta nag-effort, may direction ng effort niya, may goal, may purpose. Hindi lang siya, let's see where this goes or let's just hang out. Kundi may clear intention na ligawan ka properly, may clear intention na makilala ka for possible lifetime commitment, may clear intention na if compatible kayo, mag-pursue ng relationship towards marriage. Kasi ang biblical dating ay hindi paglalaro, hindi experiment. Ang biblical dating ay discernment process for marriage. Kaya dapat may seriousness, may intentionality. Pero kung ang tao ay MU lang, maybe lang, let's see lang, walang commitment, walang direction, think about it. Baka hindi ka niya seryosohin, baka option ka lang. Now, very important reminder mga kapatid, even if lahat ng signs na ito ay present, hindi ibig sabihin na siya na automatically ang God's will para sa iyo. Kailangan pa rin ng prayer. Kailangan pa rin ng confirmation mula sa Diyos. Kailangan pa rin ng wise counsel mula sa spiritual leaders at godly parents. At most important, timing ng Diyos. Baka tama ang tao pero mali ang timing. Baka hindi ka pa ready, baka hindi pa siya ready. Baka may kailangan pang i-work on ng Diyos sa character ninyo. Kaya huwag mag-rush, huwag mag-force. Trust God's perfect timing. Ngayon, paano kung ang opposite? Paano kung feeling mo ay may gusto sa iyo pero wala sa listahan ko ang signs? First, check your feelings. Baka projection lang yan ng gusto mo. Baka assumption lang. Baka dahil gusto mo siya, kaya nag-i-imagine ka ng signs na wala naman talaga. Second, observe actions, not words. Maraming tao na magaling sa words, magaling mag-sweet talk, pero walang follow through. Ang tunay na feelings ay makikita sa consistent actions. Third, pray for clarity. Sabihin, Lord, if this person likes me and if he, she is your will for me, confirm it clearly. But if not, remove the feelings, remove the confusion, give me peace to move on.
At tandaan, if hindi ka niya gusto, okay lang yan. Hindi yan reflection ng worth mo. Hindi yan sign na may kulang sa'yo. Maybe hindi lang kayo compatible. Maybe may better plan ng Diyos para sa'yo. Ngayon, mag-pray tayo para sa mga single. Heavenly Father, salamat po sa mga single na nakikinig ngayong araw. Panginoon, alam po namin na may longing sa puso nila. May desire na makahanap ng lifetime partner. May hope na makatagpo ng God-sent love. Lord, kung may taong gusto sa kanila at kung yun ang inyong will, ipakita po ninyo ng malinaw. Alisin po ninyo ang confusion. Alisin po ninyo ang assumptions. Bigyan po ninyo ng confirmation through multiple witnesses, through peace, through circumstances. Pero kung hindi po para sa kanila yung tao, Lord, protektahan po ninyo ang kanilang puso. Alisin po ninyo ang false hopes. Alisin po ninyo ang one-sided feelings. Bigyan po ninyo sila ng strength na mag-move on. Para sa mga waiting pa rin, Panginoon, bigyan po ninyo ng patience. Turuan po ninyo silang mag-focus muna sa inyo. Turuan po ninyo silang maging complete sa inyo bago pa man dumating ang tao. At Panginoon, para sa future relationships nila, prepare po ninyo both parties. Gawin po ninyong mature. Gawin po ninyong godly. Gawin po ninyong ready. In Jesus' name we trust. Amen. Mga kapatid, kung single ka pa, huwag magdesperado. Huwag magsettle sa unang taong may gusto sa'yo lang. Wait for God's best. Wait for someone na makakatulong sa spiritual journey mo, hindi hadlang. At habang naghihintay, use this season to grow. Mag-invest sa relationship mo sa Diyos. Mag-develop ng character. Mag-improve sa career. Mag-serve sa ministry. Para pag dumating na ang right person, ready ka na. Remember, ang right person ay darating sa right time. Hindi mo kailangan habulin. Hindi mo kailangan i-force. Kung God's will, mangyayari. Share this video sa mga single friends mo na confused din sa love life nila. Baka kailangan din nila ng guidance na ito. Comment kayo sa baba kung nakarelate kayo. Ano ang pinaka napansin ninyong sign? Let's share insights with each other. Subscribe para sa more practical Christian advice about relationships, purity, at God-honoring dating. Always remember, before you find the right person, be the right person. Work on yourself first. Love God first. Everything else will follow. Naway bigyan kayo ng Panginoon ng wisdom sa matters of the heart. Naway makatagpo kayo ng God's best sa God's perfect time. Hanggang sa muli, mga kapatid, si Sister Maria ay nanalangin para sa love life ninyo. Trust God's timing. Trust God's choice. Mahal kayo ng Diyos. Amen.